Genesis chapter 18 verse 18, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking mga pangako sa kanya. Purihin ng Panginoon, mga pagkamayan po, tuloy po ang gawain. Pero sa Mindanao, tingnan nyo, nakita ko yung isang service po kahapon, kanina. Nakita ko po doon yung kanilang pulpito, butas dahil sa lindol. At yung mga nila, bitak-bitak, pero tuloy ang gawain. Ganun po katindi yung gawain ng Panginoon. Na kahit anumang sitwasyon, anuman nararanasan natin sa buhay, tuloy ang gawain dahil kasama natin ang Panginoon. Tatandaan po natin, mga kapatid, sa buhay po natin, wala naman tayong magagawa, kundi ang ating Panginoon lagi na may ginagawa sa ating buhay. Wala man tayo may pagmamalaki sa Panginoon, pero ang tunay na may pagmalaki natin yung kasama natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung mga nangyayari po sa atin, sinasabi lagi ang pagising, mga krimen, huwag niyo akong sabayan mga kapatid kasi makisama kayo kasi brown out na nga. Para mabilis po tayo. Mahirap magsalita na sinasabayan niyo po ako. Kasi alam niyo, ang gawain ng Panginoon, andyan yung distraction. Huwag kayong paggamit sa kaaway kasi ang kaaway pumatay, manira, mangwasak. Kaya alam niyo yung nangyari po sa ating kapatid sa yung kanyang anak sa Victory, papunta sa gawain. Kaya wala sila dito ngayon, nasa ospital po sila. Kaya hindi natin alam yung nangyayari. Papunta lang sa gawain mga kapatid, may mangyayari pa. Ganyan yung gawa ng kaaway. Pero huwag tayong mabahala kasi andyan yung pag-iingat ng Panginoon, andyan yung protection ng Panginoon. Sabi nga, naharurot yung sasakyan, wala pang preno, pero ganun lang yung nangyari ng bata. Yung iba, mga kapatid, nabalikan ko kagabi, umuwi, lasing, patay. Ganun po katindi ang aksidente. Pero yung bata, ligtas po mga kapatid. Kaya tayo po mga kapatid ko, mamaya, mag-alay tayo ng konting tulong para sa mga mga kapatiran na nagkakaroon ng mga ganyang sitwasyon para naman kahit paano may pakita natin yung pagmamahal o pagmamalasakit sa ating mga kapwa mananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, tanging pagmamahal ang inalay sa atin. Kung ano yung sinasabi ni Lord, ganoon din ang pagmamahal na ialay natin sa ating mga kapatid. Amen po? Kaya mag-ingat po tayo sa panahon natin kasi hindi natin nga alam yung mga nangyayari na si Lord lang po may control ng bagay. Pero tatandaan ninyo, anak tayo ng Diyos. Hindi niya papaitulot sa mga pagsubok na hindi natin makakayanin. Lahat ng pagsubok ay kaya natin. Amen po? Kaya ang pamagat ng ating topic this morning, God's tools for the fathers. Tinawag tayo bilang ama ng ating mga anak at bilang ama ng buong bansa. Ang ibig sabihin, pag tinawag kang ama, mayroon po tayong purpose. Mayroon tayong misyon sa bawat isa, hindi lang sa pamilya, kundi yung sa paglilingkod sa Panginoon. Tinawag tayo pang paglingkuran ng Panginoon. Amen? Kaya tayo, huwag tayong mapagod na maglingkod. Akala mo lang, ang trabaho ng tatay, mga kapatid, responsable niya, mga kapatid, na pakainin ang pamilya, paaralin ang mga anak, mahalin ang asawa, at ganoon din po, mga kapatid, mayroon pa kayo nakakalimutan yung paglingkuran natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sabi nga, pangalawa na ng pamilya, ano yung greatest commandments ng Panginoon? Love your God with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Tinawag ka para mahalin mo ang Diyos una, at love your neighbor as yourself. Ganun po, kapit. Hindi mo masabing mahal mo ang Panginoon kung hindi mo mahamahal ang kapwa mo. Hindi mo mahal ang pamilya mo, hindi mo mahal ang mga anak mo. Kaya tayo bilang isang tatay, para sa akin po ito kasi Father's Day po, hindi lang po tatay dito kasi nasasakop po tayo sa body of Christ. Kasama po tayo lahat sa Word of God. Kung paano tinawag ang tatay, ganun din ang nanay. Kung paano tinawag ang nanay at
tatay, ganun din sa mga anak. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi lang tinawag, ngunit pinili pa rin ng Diyos. Pinili rin ng Diyos. Kaya sabi niya, maraming tinawag, ngunit kukunti ang pinili. Hindi marami ang pinili. Kaya huwag kayo magtaka kung tayo nagkikita-kita araw-araw, linggo-linggo. Bakit tayo yung pinili ng Panginoon? Yung pinili ka lang ng Panginoon, mga kapatid, papalag na po tayo. Sino ba tayo para piliin ng Panginoon? Dito sa Pangasinan, almost 3 million ang populasyon na po, mga kapatid. Pero isa ka sa pinili ng Panginoon. Sa Pangasinan lang po yan. What more all over the world? Ilan na po yung populasyon ng buong mundo?